Ang Team Buhay VI naglagay ng 5 sasakyan sa layo na 500 kilometro mula sa lungsod kung saan magsisimula ang aming palabas. Kailangang pumili ng sasakyan ng bawat kalahok. Base lang sa presyo at maliit na bahagi ng kotse. Tanging ang host ng palabas na si Vyacheslav Ismailov lamang ang nakakaalam ng mga sira at problema ng bawat sasakyan. At siya ang magbabantay sa mga kalahok sa laro. Ang kanilang misyon ay magmaneho ng 500 kilometro pa uwi gamit ang sasakyan. Pagkatapos ay ibenta ito sa halagang hindi bababa sa pinambili at mauna sa iba. Maaaring makaranas ng problema ang kalahok habang bumiyahe. Kung mangyari iyon, pwede nilang tawagan ng host upang dumating at kung kaya, ayusin ang sasakyan kapalit ng 10,000 rubles na idadagdag sa presyo. Ang unang makakabenta ng kotse ay makakakuha ng buong halaga ng kotse at dagdag 100,000 rubles. Habang ang matatalo ay mawawalan ng lahat. Ang kanyang sasakyan ay sisirain. Lahat ito ay ang bagong palabas na pauwi sa manggalumang kotse. Heto na sila. Salubuning natin ang ating mga kasali. Ivan, edad, 25 taon, normal na lalaki. Aktor at driver ng taxi. Napaka-interesanteng kalahok. Natutuwa akong makilala siya. At ang pangalawa nating karakter ay si Artem, 22 taon, computer technician, kumikita sa pamamagitan ng pag-aayos ng Windows ng mga lola. Narito na ang ating mga kalahok, handang sumabak para sa grand prize ng pauwi sa mga timba na nagkakahalaga ng 100,000 rubles at subukan maging reseller. Alam niyo na ang mga patakaran. Oo. Ayos, kung ganon, magpalabunutan kayo kung sino ang unang pipili ng sasakyan. 1, 2, 3. Oh, ayos! Nanalo si Artyom sa Tablet Studio. At ikaw ang unang pipili ng sasakyan na kailangan mong gamitin para bumiyahe ng 500 kilometro. Kaya pumili ka ng matalino. Oo. Heto, mukhang interesante ito. Sige, ano pa bang meron dito? Hindi, babalikan ko ito. Kasi ito ay Volkswagen. At mukhang interesante ito. Siguro ito ang unang Golf. Ang astig. Kukunin ko ito. Sigurado ka ba dyan? Alam mo naman, Volkswagen yon. Oo naman, Volkswagen, kumpanya ng mga Aleman. Lahat sila matibay, sigurado ako. 55,000 rubel. Walang problema, sigurado akong aandar yan. Sige, nakapili na. Ikaw naman, 4 na lang ang pagpipilian mong sasakyan ngayon. Oo, gusto ko rin sanang Volts dahil maganda siya. Pero tingnan na lang natin kung anong natira para sa akin. Siya na lang kung ganon. Hindi maganda ang itsura at hindi nakaka-impress. Oh. Pamilyar ang grill na to. 412 pala ito. Moskvich ang ating Masquerade. Noon, nakalaban din niya ang BMW sa rally. Mukhang kukunin ko na siya. Sa totoo lang, matalino ang pag-iisip mo. Baka tama ka. Pero sa palabas natin na pauwi sa mga lata, pwedeng ibang mangyari. Pero may pagpipilian ka. Itong sasakyan na to? Oo, Moskvich. Walang duda. Hindi tiyak kung Moskvich ito. Baka grill lang ng Moskvich at wala nang iba. Ngayon, nakapili na ang mga kalahok. Handa na ba kayong simula ng karera? Oo. Siyempre. O ano? Ibalot niyo na sila. Kami naman ay sasakay sa aming kulay kalawang na van para bantayan ang mga kalahok. Kaya ang ating mga kalahok ay wala talagang ideya kung saan sila dadalhin. Siyempre, medyo kakaiba talagang lugar. Si Vaya, ano bang naisip niya? Anong klaseng depot ito? Baka pwede tayong magtanong sa iba, baka may nakita kung paano dinala dito ang sasakyan na yon. Sige. Ano ngayon? Saan tayo pupunta? Parang may mali. So kung... Hindi, parang kalokohan to. Mukhang doon nga. Marunong nga ba si Ivan gumamit ng mapa? Ayun, may mga sasakyan doon sa malayo.
Ako, malayo pang lalakarin papunta doon. Oh, may parang pasukan din dito. Medyo kakaiba ang lugar dito. Pero may mapaglalagyan ka naman ng sasakyan para maitago. Halimbawa, ayan ang mga barracks na ganito. Doon pwedeng maitago ni Vaya ang sasakyan niya. Oh, may nakapakada ring interesting na kotse. Luma na. Nakasulat dito, Gloas. Maganda. Hindi ako familiar sa mga ganitong kotse at sa totoo lang, hindi ako marunong sa mga sasakyan. Pero, astig siya. Hindi naman talaga kakaiba si Artyom. Kakaiba lang siyang magsalita. Hindi ba ganun din ang tingin ninyo? Dapat may liko na dito ngayon. Sige, dumana tayo dito tapos liko. Ayan, intersection. Ayan. Mukhang malapit na tayo sa pupuntahan natin. Sige! May mga nakaparadang sasakyan doon pero wala doon ang atin. Oo, tara punta tayo doon. Naglalakad ako dito, hindi ko alam saan papunta. Sana hindi ako mabugbog. Puro boksinggero yata dito. Mga bisikleta, lahat kalawangin, depot niya. Astig kong itinago ni Vaya ang kotse sa tren. Hindi naman itinago, siguro inilagay lang. Pero paano ako makakapasok doon? Hindi talaga. Sana hindi ganoon ang nangyari. May aso pa sa unahan. Takot ako sa mga aso, kaya umiwas tayo. Baka kainin ako at di pa manalo sa show. Makakagat pa ako. Akala ko nung una na yon ng Volkswagen ko, tingin lang, pero hindi pala yon. Hindi, kakaiba talaga si Artyom. May kung sino-sinong atleta doon sa paligid niya. Oh, ganun pala. Nandoon. Ano, sa bakuran ba ng iba, ganun? Tingnan nga natin. Oo. Siya yon. Oh, mausay. Si Ivan, unang nakahanap ng kanyang sasakyan. Doon ba dapat pumunta? Walang laman doon. Dito na lang tayo. Baka meron dito. Hindi talaga ito para sa akin. Kailangan ko talaga ng puti. Malinaw. Doon sa likod ng mga puno may nakatayo. Hindi ko pa makita. Hindi rin akin yan. Malinaw. Ang kuto, pilak ang kotse niya. Ayan siya. Grabe. Parang masyado siyang maayos. Parang inosente talaga siya. Marunong na ba kayo dati? Hindi talaga ito foil. Hindi, masyado siyang maganda. Para bang masasabi ko pang perpekto siya, siguro. Balat pa ang loob ng sasakyan, oh. Buo pa talaga. At ang banggo pa talaga. Oh, itong Moss Beach na natagpuan ni Ivan, talagang nasa napakagandang kondisyon. Pero totoo, sa labas lang ng katawan, may kakaibang issue sa makina. Ayun sa coordinates ko. Dapat nandito lang ito. Oh. Mukhang hindi akin ito. Oh. Akin, tingnan mo. Barely. Volkswagen. Kahit na kaunti lang ang alam ko tungkol sa mga sasakyan, alam ko na ang Volkswagen ay isang klasikong Aleman at palaging matibay ang mga ito. Sana hindi rin ako bigoy ng sasakyan na ito. Kailangan ko itong subukan. Nakasara ito. Okay, mas marami akong tanong kaysa sagot. Nakasara ito. Oh, bukas. Ibig kong sabihin, sigurado akong kotse natin ito. Na yun, sigurado akong kotse ko ito. Sigurado ka bang ito talaga ang kotse? Sigurado? Talagang sigurado? Siguradong ito ang kotse? Yung susi nga. Saan siya napunta? At ano maring ganun? Sa USSR, doon din nila inilalagay ito sa ilalim ng mga floor mat. Ayan, totoo nga. Lumang sasakyan, lumang nakasanayan. Hindi umaandar pitalobo. Oo. Ayan na yung mismo mga detalye. Oh. Grabe. At ito pa, automatiko pa ito na nagkakahalaga ng 55,000. Automatiko. Pero halatang may mali dito siguro. Imposibleng makuha ko ang kotse na fully functional at automatic
sa 55,000 lang. Gusto ko agad buksan ng hood, pero wala akong nakikitang susi. Saan ba dito binubuksan ng hood? Oh. May aberya pala. Di ko maintindihan pero mabubuksan ko hood. Baka wala makina. Paano ba to dito? Hindi, Mukhang sobrang luma at pangit ang lahat. May mga zip tie pa, oo. Walang kuryente dito sa kubol na to. Hindi, mukhang kumpleto naman lahat. Baka na-drill lang ang baterya. Baka natanggal ang mga klem. Ewan ko. Paano ko paandarin ang kotse dito sa liblib na bari na to ha? Saan ko itutulak? Saan? Sa ilog? Saan ba dito? Wala man lang matulungan akong tumulak ng maayos. Talagang nakakatuwa, oh. Grabe. Oo, sabi mo ngang luma ang kotse. Kaya dapat din tayong gumamit ng lumang diskarte makalabas. Hindi gumagana ang pinto. Hindi rin gumagana. Parang biro lang naman. Sige, ang mga susi, yan ang pinaka-importante. Wala dito. May natanggal. Wala dito. Oo, nahanap ko ang susi at parang isang card. Hindi malinaw. Sige na nga. Opa. Walang umilaw. Oh, umilaw ang battery light. Oh! Ayaw, gumana. Kung ako si Artyom, mas titignan ko ng mabuti sa ilalim ng hood. Oh, mukhang may problema talagang kotse. Ang gagawin natin? Hindi rin pwede na lang tayong umupo at maghintay. Bingo! Grabe! Electric car ba yan? Electric car. Opa! Swabeng-swabe gumana ha? Hindi lahat ng bagong BMW ay gumagana ng ganito. Mukhang ang problema dito ay nasa alternator. Hindi naman siguro basta-basta, kaya ang dami ng baterya dito. Mukhang kailangan talagang palitan ng mga baterya. Anong gagawin natin? Salamat na rin, ika nga. Tara na, no? Marami na tayong nasayang na oras. Huwag kayong magpahuli. Oo, malang sasakyan. Kaya inianda ito ng maayos para kay Ivan. O siya, magandang biyahe. Oh, parang meron. Naku, parang kalokohan na yan. Sa kanya, lahat posible. Kung titingnan mo, parang maayos naman ang kotse. Si Vaya talaga may talento sa pagbili at pagbenta. Bumibili siya ng magagandang kotse. Pero hindi naman umaandar. Anong gagawin ko? Wala akong ibang nakikitang option kundi tawagan siya. Mas mabuti nang tawagan ko siya para ayos na lahat. Mas mabilis kong ma-resolve to, mas madali para sa akin, di ba? Tama. Oh, hello Via. Kamusta? Uy, kamusta? Pakinggan mo, ayaw talagang mag-start ang kotse. Ano bang inaasahan mo sa 55,000? Ano na naman ang kailangan mo ngayon? Kailangan ko ng tulong mo. Oo, alam mo ba na 10,000 ang alaga ng tulong ko? Oo naman. Kung handa ka na, papunta na ako. Pumunta ka kay Artyom! Sige, hinihintay kita. Sige, oo. Maghihintay kami, magpapasya kami ng gagawin. Kanino ka ba, gago? Mga tol, pauwi na gamit ang mga bulok na kotse. Hasan, kotse. Sige mga kaibigan, ano bang nangyari dito? Hindi mo ba mapatakbo o ano? Anong nangyari? Ayaw talagang umandar, hindi ko alam. Sinusubukan ko naman paandarin. Oo, tama. Ngayon magulo na, hindi na umaandar at kailangan ko tulong. Kailangan ko ng tulong.
Alam mo ba, dati 55 ang kotse mo. Ngayon, 65. Oh, may mga ganyang option syempre. Tara, punta tayo at tingnan natin. Sa totoo lang, bilang mekaniko o marunong sa kotse, yung tunog na yon may ibig sabihin agad. Baka walang compression o walang spark plugs. Compression, spark plugs. Ikaw, sa totoo lang, wala ka talagang naiintindihan. Siyempre, wala. At itong 4 na butas dito sa block, hindi ka ba nababahala dito ha? Dito puro butas, tingnan mo. Pero sa block, hindi dapat may mga butas dyan. Wala kang mga spark plug, Artyom. At anong gagawin natin? Maghanap. Handa ka bang maghanap ng mga spark plug? Akala ko, pupunta ka dito at ayusin mo para sa akin. Oo, sandali lang. Hindi ganun kadali. Tara, pumunta tayo sa aking van at doon may naghihintay sa iyong napaka-interesanteng hamon. Ito bang Che-Che Challenge? Siyempre. Hindi. Doon ako maglalakbay. Ang lugar mo ay dito lang. Dito dumadaan ang mga kalahok. Mga challenge, pakiusap. O sige. Napakaganda nito. O sige, tayo na at maglakbay. Mukhang umaandar naman ang kotse. Umaandar siya. Gusto ko lang talagang makalis sa lugar na to. Ang lambot ng takbo dito, parang lolo ko nung bata ako na tumatalon sa malambot na kama. Astig! Pakiramdam ko, tumalon ako. May simbahan pa nga, syempre. Sa ganitong lugar, ang tanging magagawa mo ay magdasal. At yun na lang ang natitira. Ayun, wala namang masama. Maganda naman ang baryo, syempre. Pero parang walang tao. Isang lola lang ang dumaan. At parang hindi pa siya pala kaibigan. Hindi ko maintindihan. Dapat ba lumabas ang buong baryo dito sa kalsada? Anong klaseng bukirin to? Ano ba talaga to? Ayos lang. Dadaan ba talaga tayo sa mga bukirin? Oo, dadaan tayo. Ano, baka gamit ang all-terrain vehicle. Kaya nandito na tayo. Nagustuhan mo ba ang biyahe? Hamon yun, muntik na akong mahulog. Nagustuhan mo bang biyahe? Oo, sobra. Hawakan mo ito, magagamit mo yan ngayon. Sasabihin ko sa'yo. Dito sa lugar na ito, sa field na to, may nakabaon na 4 na kandila na kailangan mo. Gamit ang metal detector, kailangan mong hanapin ang mga yon. Pero bukod doon, may nakabaon din dito na 4 pang patibong. At kapag nahanap mo ang patibong, may surpresa kang aabangan. Anong klaseng patibong yun? Malalaman mo rin yan mamaya, pero isang patakaran. 5 lang ang subok. 5 o 5? Bakit ang konti naman? Para kahit isang kandila, mahanap mo. Kahit isa lang. Sige, subukan mo. Wala dito, lahat ay 0. 0 talaga. Uy, may signal. Grabe, ang lakas nito Mas magaling ka sanang umintindi ng mga signal kung pinapanood mo ang mga palabas ko na mga natagpuan sa yelo. Anong palabas yun? Gets ko. May link sa playlist description sa YouTube channel namin para sa mga natagpuan sa yelo. Ang ganda nun. Siguradong papanurin ko yon. Pero ngayon, sa tingin ko, kailangan na nating maghukay. Oh, desidido ka na bang maghukay? Isang rematch. Ano? Hulo ko bang ipanghukay ko? Bakit mo pa ako binigyan ng helmet? Maghukay ka. Ikaw ang magiging pala. Napili na. Maghukay ka. Mas malalim pa. Ayos naman yata. Mali na naman. Uy, sandali. Naririnig mo ba? Kung ako ikaw, tatakbo ako. Visit. Sabi ko na nga ba, mag-ingat ka. Ano bang kalukuhan yan na ginagawa mo? Patibong. Anong patibong? May mga 3 pang patibong dito. 3 talaga. Oo, kailangan mong humanap ng 4 na spark plug. 4 din ang tsansa mo, kaya bilisan. Swertein ka sana. Opa. Oo. Pareho ang lagdagaya ng unang beses. Iba-iba ang lagda ng mga bakal pero dapat pareho ang lagda ng mga kandila. Pakinggan mo, matalino ka talaga. Tama naman. Kung gusto mong maghukay, sige lang. Pero ako, handa ako kung sakali. Kung nang maghuhukay. Eto. Oh, ayan. Nahulog. Kandila. Ayos. 3 pa ang natitira. Magaling, prinsipe. Naintindihan mo na. Ibig sabihin pati dito rin. Ayos. Pangalawa na. Oh, isa pa na napakalapit.
Sige, maghanap pa tayo. Opa, dito, siguradong may makikita tayo. Oh, ayos. Isa pa. Ang galing ko ngayon. Opa, may isa pa akong nahanap. Dito mismo. Ayos. Siya. Parang kumpiyansa siyang nagsimulang maghukay, di ba? O, tingnan mo, lahat ng apat. Hindi masama. Lahat ng apat nandito, kaya binabati kita. Na-challenge ka. Ayos, apat na sunod-sunod. Hindi masama kahit na hindi maganda ang simula mo. O siya, balik na tayo. O, bilisan mo, umaandar ang oras. Tumalong ka na pabalik sa trunk mo. Pwede ba sa ibang lugar? Hindi, ilagay mo sa trunk. Ibalik ang helmet. Grabe, dati ang gagaling nilang gumawa ng mga sasakyan, ano? Parang napunta ako sa ibang mundo habang nagmamaneho. Ang lambot, ang ayos ng lahat, walang kalampag. Well, medyo may konti pero wala namang problema. Ang sarap lang magmaneho kahit sa bukid o sa pangit na kalsada. Ito ang masarap magmaneho. Siyempre, normal lang na ganito ang pakiramdam mo habang nagmamaneho. Sobrang saya. Nakita niyo ba yon? Anong kalokohan yon? Artem, kumusta ka dyan? Pinakamabuti sa lahat. Oo, syempre. Nanalo ako ng 4 na spark plug. Aalis na ako ngayon. Ang galing mo, sige, kailangan mo munang ikabit ang mga yon at habulin agad ang kalaban mo. Dahil gumagalaw na siya at siya nangungguna sa ating karera. Tara, sundan natin siya habang pinapanood natin. Sige, alis na tayo. Ano yun, ha? Ano ka ba, ha? Oh, kakalis lang natin kay Artyom. May nangyari na agad na problema kay Ivan. Natanggal ba ang drive shaft? Sa bukid? Ibig mong sabihin, natanggal ang drive shaft sa bukid? Hindi ko maintindihan Paano ko ayusin yung ngayon sa bukid? Paano? Wala namang gamit. Wala talagang kahit ano. May reserbang gulo nga ang galing. Ano tawag sa kaibigan? So sandali, tatawagin niya ba talaga ako? Totoo? Ngayon na mismo? Hello? Oh, hello? Via? Oo, ano kailangan mo? Kailangan ko ng tulong. Ano nangyari? Sandali, natanggal ba ang drive shaft? Nakatigil ako sa bukid. Alam mo, mahal ang serbisyo ko, pero pupunta na ako dyan sa'yo. Ngayon, pupunta na tayo kay Ivan. Paano nangyari yon? Iniwan mo na yung bulok na kotse, di ba? Kaya. Gabi. Ngayon lang talaga ako unang beses maglagay ng kandila. Opa. Mukhang kumpleto naman lahat. May mga kandila na pwede nang subukan. Paanda rin ang sasakyan. Ganon. Wala. Hindi bumubukas. Tarantadong pinto, paano ka nabuksan? Oo, nabuksan na. Sige. Umandar na? Ayos ang takbo mo, mahal ko. Nagawa natin mga kaibigan. Tumigil na naman. Ano ba naman to? Mukhang ayaw ni Pobeda mapunta sa akin. Pero ayos lang yan dahil ako ang lalapit kay Pobeda. Победе пойду я. Ay, grabe naman. Ayaw ba niya? Sige, magdadrive tayo at alis na tayo. Wow! Ayos! Ang bilis niya! Mga kaibigan, ito ang Pobeda. Tara, magwagi tayo. Ang saya nito. Ang ganda ng pakiramdam ko. Ay, grabe. Grabe talaga. Magandang araw, Ivan. Magandang araw. Nasira ba? Mukhang natanggal yata ang drive shaft. Ayusin na natin. Kumpunihin, i-repair. Naalala mo ba kung magkano ang singil ko sa pagpunta rito sa kasamaang palad? 10,000 rublo. Teka, ano ba yun? Grabe, 4 na bolt lang. Baka 4 na bolt lang talaga, tama ba? Oo nga, 4 lang naman na tornilyo ang ikakabit, parang ganun. Baka pwede sa 5,000, baka pwede natin gawin to.
Apat na, turnili lang. Sige na, anim, ayos na. Tigi 1,500 bawat isa. Hindi, sandali lang. May patakaran tayo. Ang paglabas ko at pagtulong ay 10,000 rubles. Mga professional ang gagawa nito, itataas nila ang sasakyan. Ilalagay ang kulang na pyesa. Tama ang lahat. Kaya walang diskwento. Ayos ba? Ano pa bang mapagpipilian Kailangan gawin. Kailangan gawin. Ang mga tao ko na ang bahala sa kotse. Samantalang ikaw ay sasama sa akin para makuha ang mga bolt. Tingnan mo, nagganda ako ng iskala para sa'yo. At ito ang bala mo. Ang bigat nito ay mga 300 gramo. Basta ihagis mo lang ito sa unahan at depende kung gaano kalayo mo ito na ihagis, ganoon karaming newton meter ang ipipit natin sa mga bolt sa iyong kardang. Pero, dapat mong malaman na ang mga bolt sa kardang ay kailangang higpitan ayon sa regulasyon. Mula 120 hanggang 140 newton meter. Kapag mahina ang higpit, malalaglag lahat. Kapag sobra naman, pwedeng maputol ang bolt. 5 newton meter bawat metro. Naiintindihan mo? Oo, sa kabuuan. Sige, simulan mo na. Oo, grabe. Mukhang malakas ka. Ngunit 20 metro lang ang itinapon mo. 100 newton metro. Hindi mo pa masyadong nahigpitan ang bolt. Apat na 45 metro sa newton ay 225. Mas mataas ng 85 kaysa sa nakasaad sa regulasyon. Sige, higpitan mo at tignan natin resulta. Oh, natanggal. Ay, ang delikado ng sitwasyon mo. Isang bolt halos hindi na nakakapit, yung isa nasira na. Makakarating pa ba talaga ako ng maayos? Paano ko naman malalaman? Ipinaliwanag ko lang naman sa'yo ang mga patakaran. Ikaw lang ang may control kung gaano ka kahigpit. Kailangan mong mas pagbutihin ang pagtutok mo. 30 metro, ibig sabihin niyan ay 150 newton metro. Medyo mas mataas, pero ayos lang. Higpitan mo na. Binababati kita. Unang bolt na mahigpit ang pagkakakabit. Tingnan natin kung paano ang susunod. 35 metro, medyo mataas, pero siguraduhin ninyong mahigpit pa rin. Suriin ninyo. Ayun, diretsyon-diretso, muntik ng matanggal. Pero maayos pa rin ang kapit. Sa tingin ko, handa na ang kotse mo, tara na sa kanya. Tapos na ba lahat? Tapos na, ayos na lahat? Sige, sakay ka na at umalis. Pero tandaan mo, mas mahal na ng 10,000 rubles ang kotse mo. Isa pa, tandaan mo marami ka ng oras na nag-google sa mga laro natin at lampas ng kalaban mo. Kaya bilisan mo, huwag sayangin ang panahon. Sobrang ganda ng kotse ni Vanya. Ang sama naman niya. Tandaan ko yan sa kanya. Yak! Mga kaibigan, kamusta naman sa inyo ang mga challenge namin? Kumusta ba ang naging takbo? Siguraduhin mag-iwan kayo ng mga komento ninyo. Kailangan ko nang umalis. Sige, paalam. Sigurado akong mabebenta agad ang ganitong kotse. Sobrang bilis talaga nito. Ang problema lang ay hindi ganun karami ang gasolina. Pero sigurado akong sasapat ito at gusto kong manalo. Ngayon lang ito ang nangyari sa amin. Na parehong kalahok ay tinawag ako para humingi ng tulong. At sabay pa, sunod-sunod. Tingnan natin kung sino ang nangunguna ngayon. Tingnan natin kung may magagawa siya. Ganito, para lang sa kaalaman mo, dati siyang sumali sa Chevrolet G sa Moscow. Nakipagkumpetensya pa siya sa Beha. Hindi siya dapat maliitin. Gamitin lang ang low gear kung sakali. Kahit paakyat, umarangkada pa rin. Astig, hindi masama. Humugong tulay, dagdag ambience lang. Nakakagulat, umaandar pa rin maayos. May kung ano dyan na parang umuutot. Siguro dahil na rin sa katandaan. Lahat ng matatanda ay may mga tunog na ganyan. At itong matandang ito, ganun din ang nangyari. Pero bukod doon, hindi naman siya lumiliko kahit sa kanan o kaliwa. Diretso lang ang takbo niya. Sa totoo lang, nagulat ako pero natuwa ako. Parang gusto ko nang ilagay sa ikalimang gear pero wala namang ikalimang gear eh. Nakapasok lang ni Ivan sa kalsada.
Nawalan siya ng maraming oras sa pag-aayos sa bukid. Parang mahina ang hatak ng sasakyan. Mukhang naubusan na ng gasolina. Grabe naman. Mukhang hindi gumana ang sensor. Ay, buti na lang may gasolinahan dito. May dala akong 5,000 kasi napanood ko ang mga naunang episode. At alam ko kung ano ang pakiramdam na mawalan ng pera at tumalon ng nakakostume ng tandang. Konti na lang. Sige, abutin mo. Sige. Umabot ako sa gasolinahan. Sabay na rin, kakain ako kasi sobrang nagutom ako. Buti na lang may pera akong dala. Maglalagay tayo dito ng kahit anong 90 ay dos na gasolina para sa'yo. Hindi ko maintindihan kung paano gumagana ang takip dito. Yan to pala. Ay sige, tara, magbabayad na tayo. So na may hotdog sila, nandito na tayo. Opa, teka, hindi yan ayon sa patakaran. Pero bakit hindi? Idadagdag lang natin ang perang ito sa presyo ng kanyang sasakyan. Dagdag pa ang mulka dahil hindi siya nagpaalam. Lahat-lahat sa tantya ko, aabot ng 5,000 rublo. Makatarungan ba? Makatarungan. Hindi mo talaga mararamdaman ng mga lubak. Parang nasa S-Class ka noong mga panahong yun. Baka nga mas maganda pang performance nito. Astig talaga ang kotse. Sobrang saya ng pakiramdam. Lahat napapatingin. Hindi tulad ng mga Lamborghini. Kaya pa nitong mag-overtake. Oh, huwag kang mag-alala. Sa speedometer, 160. Hindi na mahalaga kung kaya pa niyong tumakbo ng ganong kabilis. Siguradong mapapabilib ka at mawawala lahat ng kapa mo. Si Ivan sa totoo lang, kumpiyansang umaandar, pero nahuhuli pa rin kay Artem ngayon. May hotdog. Napakagaan ko na ng gasolina ang kotse. May kape pa. Sobrang saya talaga nito. Sakto rin sa oras, by the way, umabot pa ako. Grabe, si Artyom ba? Tanga talaga. Hindi siya nagmamadali kahit may karera tayo ngayon. Parang malapit na tayo. Sabi ni Slava, si Artyom ay nauna na. Habulin natin siya agad. Tingnan nyo. Saan ba siya nagmamadali ng ganyan sa highway? Sasali rin siya sa karera doon, sasali. Siya nga si Ivan ang dumadaan. Ang bobo ni Artyom. Kilala ko ang daan. Paparating na si Ivan, kailangan ko siyang salubungin. Alis na tayo. Ay Artyom! Sige nangga. Sa kabuuan, sa tingin ko, nakapagpagasolina na ako. Tatapusin ko kainin sausage, tapos siguro aalis ako. Sigurado ako na marami pa akong oras. Parang may pinaglagarihan. Uy! Anong kahil naman sa yan? Si Beata. Sige, sa tingin ko, parating na siya. O yan, nakikita ko na. Pula ang sasakyan niya, Moskvich. Siya nga. O Ivan, gusto kitang batiin. Ikaw ang naunang dumating. Palagang hindi inaasahan. Seryoso? Oo, hindi ka binigo ng maskarad. Kung ako sa'yo, hindi ko nasasayangin ng oras. Malapit lang siya. Oo, kaya lahat ay nagpunta na ron. Bakit pa mag-aaksaya ng oras? Oo, tama ka rin naman. Sige, good luck. Opa. Ha, kabisado ko na kalokohan niya. Tusong-tuso si Vanya na naka-Moskvich. Oh, ayan na si Artyom, nakasakay sa Passat. Tara, salubungin natin siya. Oh, siya nga pala. Ayan na rin si Vaya. Ayan, nandito na ang mga tropa natin. Kamusta? Natutuwa akong batiin ka, ang aking pangalawang kalahok. Anong ibig mong sabihin? Pangalawa? Ako naman ang nauna. Oh, ikaw ang nauna. Pero yung pulang kotse, umalis na. Ibig mong sabihin, nagmamaneho siya habang kumakain ng hotdog? Oo, alam ko rin ang tungkol sa 500 mo. Nakita ko lahat sa camera, kaya idadagdag ko yon sa isip kong presyo. Oh, 500. Oh, sige, pakinggan mo. Na yon, mas mahal na ang kotse mo. Oo, aalis na ako. Ayusin natin mamaya. Kailangan nating manalo. Oo mga kaibigan, napakatindi ng laban. Dikit na dikit ang mga kalahok.
Sino sa kanilang mananalo, hindi pa natin alam. Ngayon, kapalaran at diskarpe sa buy and sell ng kotse ang magdedesisyon. Panurin natin. Ay, grabe, Haze. Kailangan ko siyang habulin agad. Grabe talaga. Ang pinaka-importante sa pagbebenta, dapat kumikintab at nagminingning ang kotse. O, tingnan mo, nilangaw, hindi dumapo. Si Ivan ay nililinis ang kotse para gumanda ang itsura. Tamang taktika para makaakit ng mga bibili. Abot kaya siya. Mukhang nakakahiya at parang ang pangit, di ba? Tinan mo para mahika. Oh, ayan, kumikislap. Parang kakalabas lang mula sa conveyor belt. Di rin pa, bagong-bago. Paano mo naman hindi bibili yun? Oh, sa wakas nakarating na tayo. Ayan, nasa loob na tayo ng syudad. Ayan, nasa perm na ako. Ang saya pero may problema. Ako, kumbaga, ang pangalawa, nakakagulat talaga ito. Hindi ko nahugasan ng kotse, ibebenta ko na lang agad. Kahit madumi ang ganitong kotse, tiyak na mabebenta pa rin. Oo nga, tama si Artyom. Kaunti na lang talagang oras niya. Mukhang matatalo siya. Ang mga litrato ang pangalawang pangunahing susi sa pagbebenta. Ang magagandang litrato ang nagpapasuccessful ng bentahan. Pero sa totoo lang, wala namang sablay dito. Itong sasakyan na to, ilang taon na ba to? Doble pa sa edad ko, masasabi mo. Sa totoo lang, buo pa rin ang chrome, malinis ang pagitan, at astig pa rin tignan. Importante, gumanda ang mga litrato. At sa loob, ayos na ayos din. Lahat ay preserved. Talagang panalo. Sasakyan ng pangarap. Nailagay ko na ang anunsyo. Hintayin natin. Ngayon, sa tingin ko, baka dudumigin ng tawag ang telepono. Ngayon, siguradong si Ivan ang mauuna. Binibenta na kotse niya. Ayan na siya, ang ating nagwagi. Tapos na, lahat. Sige. Kailangan natin maghanap ng magandang background. Pero dito, maganda rin. Kaya pwede tayong pumarada at pumunta doon banda. Simple lang, oh. Doon banda, magandang background. Sige, unang gangguwa. Magkano? 55? Bibili ka ng bisikleta ng 55, pero ang presyo ay 85. Alam. Medyo kakaiba, parang hindi nabibenta ni Ivan ang kotse. Akala ko mabilis mabibenta ang ganitong sasakyan. Oo, nasaan na siya, sabi niya. Pucha, darating siya sa loob ng 10 minuto. Ano ba tong trip na to? Hindi ba pwedeng sabihin na kung hindi ka pupunta, hindi ka pupunta? Naghihintay ako dito, may oras din ako. Uy, grabe. Mukhang dumating na siya. Hello? Hello, sige, pupunin ko na ng 6 na ako. 6 na po ay kulang. Ang presyo ay 85. Sige na, bigyan mo ako ng 65. Saan tayo pupunta? Kahit saan, susunduin kita. Sige, gamitin mo ang pera mo, bilhin mo na yan sa 65. Bisikleta, scooter, ewan ko kung ano pang binibenta niya. Pero ang presyo sa kasamang palad ay 85. Isa kang magaling magbenta kahit ganyang halaga. Mukha talaga siyang rocket, mabilis din. Pang sports. Malakas na pula ba? Lumayas ka na, sige na. Sige, ang talino mo, no? Isa na namang nagpakitang gilas, eksperto, mahilig sa kotse. Nakakita na ako ng ganyan, dumarating walang alam. Hindi alam kung ano, saan, paano. Hindi nga alam kung paano tumingin. Basta lang bang gulo ng tao. Sige lang. Siguro, mahanap din niya ang may-ari nito, sabi ko. Tingnan mo, pinipilit si Ivan sa presyo. Pero magaling siya, hindi siya sumusuko, hindi niya dapat ibenta ng mura. Pero tingnan natin kung saan ito hahantong. Kasi si Artyom nagpapakita na ng ganito. Ayan, tingnan mo, kompleto ang mga dokumento, ayos naman lahat. Hindi, sige, gawin natin 70 lang. At ganun lang talaga, tingnan mo, makakarating ba ako gamit ito? O naman, 500 ang tinakbo ko dito kanina lang, syempre makakarating ako. Makakarating ka, makakarating din ako. Sige, tara. Oh, sige. Tara. Sige, tara na, ayun na, umupo ka. Ayusin na natin na yon. Ito na ang kontrata, kompleto at may pirma. Anong i-transfer mo sa akin? Oo, tara na. Oo, 900 at 52, 33, 55. Oh? Ayos, naipasa ko na. Oo, nakuha ko na lahat. Lahat ng kailangan mo nandun na. Ayos, mahusay. Sige, sana maging maayos ang biyahe mo gamit yon. Ayan na siya, naibenta ko ng kotse. Ano? Siyempre, naibenta ko na. Kailangan ko agad tawagan si V. Sige,
Sobrang swerte ng araw ko. Parang natalo, pero parang hindi. Malalaman pa natin. Di ko pa maintindihan ngayon. Hello, V? Hello! Naibenta ko na. Saan pupunta? Sandali lang, pupunta kami dyan sa'yo. Kalma ka lang. Sige. Gets ko na. Sige. Tatakbo na ako. Ano? Ayan na, siya na ang ating nagwagi. Kailangan kong tawagan si Ivan at biguin siya. Paano biglang nagbago ang lahat? Oh. Hello, nasaan ka? Ano, ibig mong sabihin, tapos na ang laro? Oo, Ivan, tapos na ang laro. Sa totoo lang, akala ko ikaw ang mauuna. Ikaw ang nanguna sa buong laro. At sigurado rin ako na mananalo ka gamit ang iyong Moskvich. Pero gaya ng nakikita mo, hindi mo na ibenta ang kotse. Akala ko rin na ako ang mauna. Pero natanggal ang drive shaft, kaya mas mahal pa ngayon ang halaga niya. Sino ba ang bibili niya ngayon ng 85,000? Oo, tama ka dyan. Maganda at perpekto ang itsura ng Moskvich. Pero medyo mataas ang presyo. Diyan dumiskarte si Artyom. Nabenta na ba ang kotse? Oo, tama lahat yan. Mula simula, sigurado na ako sa panalo ko. May ilang detalye akong inisip pero hindi ako naduda. Siyempre, simula pa lang. Kasi tinulungan ko si Artemka. Pero laro pa rin yan. Magkano kinita mo? Ipapakita ko ngayon. Tingnan mo, demonstration. 70,000, 65 plus 5. Hindi masama. 5,000 rublo ang kinita mo. Tama yan. Tunay kang negosyante. Ibig sabihin, kukunin mo ang 70,000 rublo na yan at saka ang pangunahing premyo. 100,000 rublo galing sa pauwi sa mga bulok na kotse. Ulitin mo nga, magkano? 170,000 rublo. Oo. Isa ito sa pinakamalalaking panalo sa buong kasaysayan ng pauwi sa mga balde. Pero hindi yon mahalaga. Pupunta na tayo sa paborito kong bahagi ng palabas. Tara mga kaibigan, pumunta tayo sa isang napakagandang at kahangahangang lugar na walang tao. Halika na. Tingnan nyo siya. Napakalinis ng parang. Mas tama sigurong sabihin, testing area ito. Ang ganda niya. Pula, kahanga-hanga. Hindi mo ba napapansin? Ang itsura niya, parang sa kwento. Oo, nakatayo siya sa gitna ng bukid na parang dun talaga ang lugar niya, di ba? Medyo nakakaawa nga. Anong tingin mo, Artyom? Oo, Sa tingin ko, hindi ko na pinapansin ang lumang bagay na yan. Oo, maganda at kapansin-pansin siya. Pero wala na siyang silbi o gamit na yun. Kaya dun na lang talaga. Tingnan natin ito. Unahin ninyong sirain ang makina. Oh! Ayos yan! Grabe. Hindi tayo titigil dito. Tara pa mga pare! Woo! Yahoo! ayos lang ba? Ano namang maganda doon? Sinira nila ang ganung kotse. Hindi pa yan sira mga tol. Ano ba kayo? Simula pa lang to. Nagiinit pa lang ang mga kaibigan ko. Tara mga tol, tuloy pa natin. Isa pa, sige pa. Hindi pa yan lahat, mas magiging astig pa mga pare. Wow! Grabe, tingnan nyo, nagliliyab siya, grabe. Astig tong palabas na to. Patay na to mga pare. Oo, pwede kang magpainit dito. Pauwi na sa hangin, pauwi na. Oo, patayin nyo agad, patayin nyo. Ha! Sige na!
At ito ay planado na! Ito na lang natira sa kotse mo, Ivan. Ano nararamdaman mo? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sayang ganitong himala ah. Ano magagawa natin? Ganyan talaga ang mga patakaran ng laro ng pauwi sa hangin. Pero ikaw, nakangiti ka, Artyom. Oo, syempre. Masaya ako. Ang ganda ng palabas na ginawa natin. Ang astig talaga. Oo, syempre, si Artyom ang makakakuha ng kinitang pera, dagdag pa ang 100,000. At guys, pinaalala ko na bawat isa sa aking mga manonood at subscribers ay pwedeng maging kalahok sa palabas na pauwi sakay ng mga bulok na kotse. I-click lang ang link sa description, hanapin at punan ang form. At welcome kayo sa aming show. Ako si Vyacheslav Ismailov o Via. Magkikita tayo ulit sa susunod na episode ng palabas na pauwi sakay ng mga bulok na kotse.